So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, sabay-sabay po nating i-call out itong campaign manager ng Alyansa kung saan sobrang palpak. Biruin nyo, allegedly, ibinulsa ba naman ang pera, ang funds ng Alyansa tapos isisisi bigla kung bakit hindi nanalo yung mga senador ng Alyansa dahil nga daw po sa impeachment kay VP Sara Duterte. Biglang diversionary tactics ang ginawa ni Toby Chanco. Ulol ka ba? Nagtatanong lang ha, kasi ganito mga minamahal. One of the reason din pala, by the way, kung bakit magpa-file ata itong si Amy Marcos na itigil ang impeachment dahil din sa ibinoses ni Toby Chanco, ginawa niyang source itong si Toby. Ang sabi ni Amy Marcos, ito ha, pakita muna natin sa inyo bago natin banatan si Chanco. Yan yung sabi ni Super Tae, ni Amy Marcos. Ang sabi dyan, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko, panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi 'di ba, sabi niya, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman kaya nagsipirmahan daw po ang mga congressman sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. Palpak ka lang, Toby Chanco, tapos bigla mong idadivert yung issue sa impeachment kung hindi ka ba naman hibang? Di ba napakagago? So anyway, ginawa pa lang source, mga minamahal ni Amy Marcos, itong si Toby Chanco. And by the way, yung sinabi naman ni Toby Chanco, baka. Meron naman doong nakalagay na baka ang impeachment. Pero yung point of view doon, bakit mo ipinangalandakan or isinisi, di ba, yung pagkatalo ng alyansa dyan sa impeachment? Kung hindi ka ba naman hibang, di ba? Or baka naman ibinulsa ninyo yung budget. Diba? Isa din to, mga minamahal. Di pa din pumapalpak tong report ng politiko. Magkakasama ata yung mga kupal na yan. Ito nakalagay dyan sa balita, Alyansa look fall out. Sabi ni, yan yung report, mga minamahal. Looms for Antonio Lagdameo and Elaine Masukat. Nako po, issue naman sa BARM. Alam nyo yung BARM na to, by the way list muna tayo. Si Lagdameo talaga, dapat matanggal na yan bilang staff. Kurakot Naalala ninyo yung 10 billion, if I am not mistaken, 10 billion pesos na kinurap ni Sap Anton Lagdameo. Naalala ninyo yung sinabi ni Congressman Adjong na kung saan meron daw pong campaign money. So, yung campaign money na yon binigay 100% sa mga mayors. Nung nandun na sa mga mayors, pinapakuha lamang yung 20%. Diba, kunyari na lista, tapos naibigay sa kanila. Tapos yung 80%, ibabalik din. Ganon kakupal. Sino yung nakaisip nun? Pasok yun sa money laundering Diba? Alam nyo, matagal nang pinapangalagaan ni PBBM yung BARM. Since nung senator pa siya, nagkaroon nga yan dyan sila ng medyo pagtatalo ni Senator Miriam Defensor. Wait lang, akin na yung tubig ba? Diba? Inuubo kasi ako. So, anyway, going back sa ating topic, inaalagaan ni PBBM yung BARM. Simula pa nung siya ay senator, nahalal na senator. Ang problema nga lang, sinira ni Anton Lagdameo kasi mas inuna niya yung politika kesa pangunahan yung ginagawa or manguna sa ginagawang maganda ng ating gobyerno. Madami kasing mga proyekto. Ang problema, hino-hostage ni Lagdameo yung BARM. Kaya nasira itong si PBBM. Alam nyo, bagay itong pag-umpugin, si Lagdameo tapos itong si Toby Chanco. May mga sapak talaga sa pag-iisip. Sino nga ba yung mga nakapasok lang sa alyansa? Si Soto, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, si Pia Cayetano.
Ay, hindi. Nakapasok ba si Pia Cayetano? Wait lang. Hindi. Sa kanilang lugar mismo, mali mga minamahal. Ang alyansa mismo doon sa lugar, sa Mindanao, hindi pala sa buong Pilipinas ha, ang nakapasok lang doon sa kanila, 5 lang. Si Tito Soto, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, si Pia Cayetano at si Benhur Abalos. Yan lang yung mga nakapasok doon sa lugar. Di ba, na hinahawakan ni Toby Chanco. Kumbaga nabigo yung alyansa sa Mindanao. Ewan ko nga ba't pinasalamatan ni Amy Marcos yung Mindanao, hindi naman siya doon nanalo eh. 'Di ba? So dahil diyan, madami ang napatanong. Pero in overall, hindi naman nakapasok si Benhur Abalos. Si Pia Cayetano hindi rin nakapasok, 'di ba? Mga minamahal. Nakapasok ba? Mukhang hindi nakapasok, 'di ba si Pia? So, yung nakapasok lang, doon lang tayo sa Mindanao. Yung nakapasok lang sa Mindanao, 5 lang. Bakit 5 lang? Tapos biglang isisisi ni Toby Chanco na ang reason daw nun is yung impeachment. Napaka makasarili mo. Nasaan napunta yung pondo? Mukhang sarili mo lang ata yung kinampanya mo, punyemas ka. Pangalan mo lang yung iningatan mo. Diba? Kaya nga madami mga Pilipino ang nagtataka, bakit 5 lang yung nakapasok dyan sa Mindanao? Eh di ba mayorya yung alyansa dyan? Kasi to the point na ang daming pumirma sa impeachment. Tapos ngayon nagawa niyang ilusot na ang impeachment talaga yung reason kung bakit nahulog yung alyansa. Bigla niyang inilusot yan. Kung hindi ba naman kupal, tingnan niyo tong video na to. Panoodin natin mga minamahal. Kagaguhan talaga. Impeachment kasi was beyond our control. No? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din. June 2 pa rin yan itatakal ng Senate. No? So ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison. No? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo una, impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin na, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay, given what you said, kasi given what you said, bakit pinili, if you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling. Hindi ka naman pala sinama sa sa huling usapan eh. Sa nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba, galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? At hindi lahat because of the Wait lang. hindi lahat ng items doon nabito, di ba? Yes. Di ba, yung unang usapan yan is malaking amount yung ibibito, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung nabito, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagkulang. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Hindi ba naman kupal? Campaign manager ka, tapos ilalaglag mo itong si PBBM. Kung hindi ka ba naman salot, kung hindi ka ba naman ahas, hindi ka lang nag-iisip, no? Campaign manager ka ng alyansa, campaign manager ka mismo ng presidente, sa madaling sabi. Diyan sa lugar ninyo sa Mindanao. Tapos sasabihin mo na kaya hindi nanalo yung alyansa dahil sa impeachment. Tapos magtataka ka, bakit naman pumirma yung mga governors dyan or yung mga congressman dyan, para pa-impeach itong si VP Sara Duterte. Tapos bigla mong isi-segue, bigla mong ilulusot, kasi baka hindi sila bigyan ng budget, naiipit sila. Kaya ginamit yung source ng kupal na si Senator Amy Marcos. Biruin mo, kakaupo pala na itong punyemas na baba na to. Yan agad yung binubukan ng bibig, impeachment. Akala ko ba sabi mo, pakikinggan natin yung mga ebidensya. Bakit parang ikaw mismo, di ba? Yung mga ebidensya mo, haka-haka. Alam nyo, nakakagago. No. Big X to. Alam nyo, napakabuti ni PBBM. Napapaligiran lang talaga siya ng mga masasamang diablo, ng mga masasamang elemento. Kagaya ni Toby Chanco,
ni Saplag Dameo. He is surrounded with the wrong people. I think PBBM, kailangan mo nang maglibot. Kasi papalpa ka, lalagapa ka niyan. Dahil sa ginagawa ng mga nasa posisyon na tinuturing mong kaibigan pero tinataridor ka pala. Alright? So yun po mga minamahal. Sumakit lang brain cells ko. Alright? Pahingin lang po ako ng comments, likes and share. And also don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.